Pag-usapan po natin, high blood pressure. Ang dami may high blood ngayon, ha? Delikado po, huwag natin papabayaan yung high blood. Napakarami may high blood na Pilipino. 25% may high blood. Sa mga senior citizen, kalahati may high blood. Kaya yung mga magulang natin, isa sa dalawa. Ano mas mabisang gamot sa high blood? Amlodipine o losartan? Pag-uusapan natin. Ito, calcium channel blocker. Ito, ARB, angiotensin receptor blocker. Depende po sa condition ninyo. Ito ang blood pressure na normal. Ito gusto natin, 120/80. Okay? Pag 120 to 129, o less than 80, pwede pa yan. Normal pa yan. 130, 139, medyo mataas na. Okay? High normal na yan. 80 to 89. Ito po, red na to, tsaka orange. Lampas 140, lampas over 90, mataas na po yan. High blood na tawag dito. At pag lumampas sa 160 o lampas sa 180, sobra taas na yan. O yung diastolic, lampas sa 100 o 120, sobra taas na po yan. Emergency yan. So ano mas mabisa? Okay. Ito yung mga gamot na binibigay natin sa high blood. Merong calcium antagonist, mga PIN, amlodipine, felodipine, may beta blocker, mga olol, metoprolol, may ARB, mga sartan, ito mga uso ngayon. Pero meron ding mga diuretics, tsaka ACE inhibitors. Ito yung mga binibigay ng gobyerno na kung may libre, maganda po, gamitin natin. Ano ang sintomas ng high blood? Ano warning signs? Minsan, kala mo parang nahihilo ka lang o hilo lang. Lumalabo mata, chest pain, di na po maganda pag sumasakit dibdib. Kasi komplikasyon ng high blood, heart attack and stroke. Headache yan, no? Nauubo, nasusuka, hinihingal, namamanhid, di po maganda. Oras na may namamanhid sa kamay, sa paa, baka stroke yan. Pag nako-confuse, sobrang nataas ang blood pressure. Merong tao may high blood, walang sintomas. Actually, mga kalahati, walang sintomas. Ito, komplikasyon. Basta pag may taong may high blood, mataas, let's say, 170 over 100. Ang una naming titignan bilang internist, bilang cardiologist, linya ko to, baka nai-stroke na siya. Baka malapit siya ma-stroke kasi 170 na eh. Pag nag-190, nag-200 blood pressure, baka pumutok na tong ugat sa utak eh. So, meron na siyang high risk for stroke. High risk din siya mabara sa heart attack. High risk din ma-kidney damage. Pero usually, stroke muna. Pag na-stroke, baldado na yung tao. Napakahirap. Bakit naka-high blood? Unang-una, sa lahi, nagkakaedad, puyat, kulang sa tulog. At pag senior na, syempre yung init ng ulo, ang daming trabaho, laging nagmamadali, doon sa may init na lugar, very stress, anger, stress, anxiety, nakaka-high blood. Hyperthyroid, pwedeng nakaka-high blood konti. Sigarilyo, kape, energy drinks, nakaka-high blood din yan. Yung mga pain relievers nyo, mga pain reliever, ibuprofen, mefenamic acid, pang matagalan, nakakataas din. Drug use, nakakataas. Nagbubuntis, at merong mga autoimmune disease. Puyat. Tsaka pag marami iniisip, usually naka-high blood. At pag nagkakaedad, mas tumatanda, mas naka-high blood. Tapos yung init ng panahon, init ng ulo. Ano best way ipababa yung blood pressure bago tayo pumunta sa gamot? Pag na-high blood ka, wala ka pa naiinom na gamot, deep breathing exercise. Hinga malalim. 4 seconds. Pigil. Mga 3 seconds. Exhale. Pag sa baga nga, first sleep, diba? Turo ko po sa inyo, first sleep breathing. Gawin nyo lang to, dahan-dahan. Bababa na blood pressure nyo. Kung blood pressure nyo 180, 100, baka bumaba ng mga 10 points. Nakaka-relax. Minsan kasi ang nervyos nagpapa-high blood din. Merong meditation, papababa ng high blood. Hinga malalim, exhale, mag-isip ng magandang lugar. Makinig sa music na nakakakalma. 10 minutes, bababa blood pressure. May pagkain nakakababa ng high blood, di ba? Mga gulay at prutas. Ang nakaka-high blood, asin, maalat, junk food, instant noodles, di ba? Puro karne, yun ang overweight.
Mas maraming gulay, pwede lahat yan sa high blood. Yan ang pampababa ng blood pressure nyo. Ampalaya, malunggay, pechay, okra, lahat po yan, napakaganda. Pampababa pa ng cholesterol. Ngayon, pagdating sa gamutan, syempre, minsan din na natin nakukuha sa mga home remedy. Kailangan na natin ng gamutan. So, usually, paglampas ka na ng 140, 90, o lalo na kung may sintomas na binibigyan na ng gamot, ano pinakamaganda sa'yo? Tingnan natin yung pag-aaral. Ito, maraming medical studies. Ayon sa isang malaking trial, ito pinaglaban. Ano mas mabisa, yung mga amlodipine o yung katulad ng mga losartan, tulad ng valsartan? Nakita nila, ang pinakamabisa magpababa ng mataas na blood pressure ay parang pinaglaban mo Pacquiao versus Mayweather Parang ganyan ginagawa ng mga researcher. Pinaglalaban yung gamot. Ito kapatid to ng losartan versus amlodipine. Sino mananalo sa boxing match? Pinaglaban sila up 5 taon, finalo up yung mga tao. Mas panalo ang amlodipine. Sa systolic blood pressure, yung unang numero mula 155 ang systolic blood pressure, mas nababa ng amlodipine. Naging parang 138 na lang. Yung valsartan, 155, imbis na 138, 142. Mas mataas pa siya. Parehong binigyan ng gamot. Yung diastolic, yung numero sa baba, yung over 90, from 90, nababa din ng amlodipine. Over 80 na lang. Valsartan, over 84. Mas mataas siya ng mga 4 points. So, 2 to 4 millimeters ang panalo ng amlodipine. Mas malakas ang amlodipine. Mas hindi kayo ma-stroke dito kung ang control ng blood pressure ang gusto mo. Kaya lang, lagi naman may kaya lang, ang valsartan naman kasi may isa namang panalo. Hindi nga siya panalo sa pagbaba ng blood pressure, pero sa mga taong may heart failure, ito, congestive heart failure. Pag ang puso ng pasyente mahina, lumalaki ang puso. Pag ang puso lumalaki, nag-expand, mahina ejection fraction, panalo ang mga valsartan at losar. Panalo siya sa pampaliit ng puso. So yung pusong malaki, napapaliit niya. Yung left ventricular hypertrophy, mas naliliit niya. Yung mahina ang ejection fraction, napapalakas niya konti. Yun ang benefit niya. Pero yung pagbaba ng blood pressure, kung talagang high blood problema mo, amlodipine mas panalo. So, depende. Pipili nga Kung problema mo lang, high blood, okay na malaki ng puso mo, amlodipine tayo. Kung high blood mo, di ganun kataas, problema mo, heart failure, mga losartan, valsartan tayo. Pero para sa akin, pinakamalakas itong amlodipine. Maganda benefit niya. Pinaparelax ang puso. Ito, ano po ang mga calcium channel? Amlodipine, felodipine, nicardipine, nifedipine. Yan. Ang advantage, walang side effect sa utak. Ibig sabihin, hindi ka maantok, walang problema sa sex, pwede makipagtalik, hindi hihina si Manoy, no sexual impairment. Yan ang gusto ng lalaki, walang problema. Walang problema sa kidney, kahit sa buntis, medyo pwede din. Pero may side effect ang amlodipine. Dahil nga malakas siya magpabuka ng ugat, pati ugat sa paa, nabubuka niya lahat. Minsan nag-headache ka at nagmamanas. Hindi naman lahat nagmamanas, depende sa dose. Pag amlodipine nyo, 2.5 milligrams lang. Yung 5 milligram na kalahati, halos hindi nagmamanas. Wala pang 2% nagmamanas. Pero pag ang dosis nyo 5 milligrams, 3% nagmamanas. Pag ang amlodipine nyo 10 milligrams, 10% nagmamanas. Mas mataas ang dose, mas nagmamanas. Kaya pag nagmanas, binababa natin amlodipine, dadagdagan ng ibang gamot. Pwede mga losartan, pwedeng diuretic, o ibang mga gamot na sinasama. Okay? Pagdating naman sa angiotensin receptor blockers tulad ng losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan, bawal to sa buntis. Ito bawal sa buntis. Kung may bala kayo magbuntis, bawal to. Pwede maging abnormal yung baby. Bawal sa buntis. Babantayan, bawal din kung masyado may kidney failure na. Kung may kidney failure. Konting taas ng creatinine, maganda pa to. Pero kung mga stage 2, stage 3, stage 4 kidney failure, kidney disease, hindi na po pwede.
So, maselan to. Maganda lang siya kung malaki yung puso. Ito yung mga klase ng mga sartan para sa mga heart failure, malaki puso, at high blood, losartan, valsartan, candesartan, telmisartan, irbesartan. Ito po mga dosis nila. Pinaglaban din yung atenolol. Ito, ibang boxing match to. Beta blocker and amlodipine and ACE inhibitor pinaglaban. Panalo pa rin ng amlodipine. Dito rin, ACE inhibitor plus amlodipine, panalo pa rin yung amlodipine. Lagi siya panalo. Kaya mag-amlodipine kayo kung takot tayo ma-stroke. Basta sa senior, amlodipine binibigay ko. Amlodipine, pinaglaban sa kapwa niyang calcium channel blocker, lasipil. Panalo pa rin si amlodipine. Laging panalo. Siya pinakamalakas. So, mag-ingat tayo sa morning hypertension. Ang blood pressure tumataas sa umaga. So, pag ang kuha ng blood pressure 2 beses, bagong gising, tsaka bago matulog, mas maganda yon, di ba? Pag sa umaga tumataas ang blood pressure, doon na i-stroke. Usually sa umaga mataas. Tawag dyan morning hypertension. Kaya pag sa umaga tumataas, mas maganda iniinom ang gamot sa gabi. Mas maganda sa gabi iniinom yung gamot sa high blood para protected ka sa umaga. Okay? So, yan po. Bawas alat, huwag magpapataba, iwas sa alak, bawas sa asin, bawas sa stress, smoking, at exercise, pag-control na yung blood pressure para mas humaba buhay natin. Sana po nakatulong tong video. God bless po.